Sa mga hindi po nakakilala sa akin, I did not start here in TikTok as a content creator. I am a businesswoman since day one. And dito po tayo nagpauso ng pagpapakita ng ingredients. Kaya naman ngayong araw, kaysa i-bash po natin sa Rosmar, tara turuan natin siya at tulungan. Una sa lahat, Rosmar, napapagod na yung mga tao sa'yo. Hindi ko papakita yung mukha mo kasi baka kasuhan mo na naman or padalan ako ng demand letter. But this is your public video. I took a screen cap. Bakit ba palagi na lang si Google yung reference mo? Hindi ko alam kung meron ka bang advisor, may nagtuturo ba sa'yo kasi sayang talaga yung potential mo sa skincare industry. Yes, sayang. Because you have a huge following. It's 20 million. Compared to me, I'm just 700,000. Hindi conversation ang magpapatunay sa list of ingredients ng product mo. This is what we call safety data sheet or material safety data sheet sa ibang tao. Ito yung certification or document galing sa manufacturer mo na magpapatunay na safe yung product mo or ano man yung nilagay doon na hazardous. Nandito rin yung mga substances kagaya ng chemical name, proportion, percentage, and the list looks like this. Oh my God, ito yung new product namin, yung toner na hindi pa nare-release. 3 taon to pinagtrabahuan. Pero finally, FDA registered na siya, so hindi ko na siya matatago. Dito makikita mo lahat ng mga ingredients. And bakit nga ba importante na makita lahat ng ingredients? Dahil kagaya ng octocrylene na sinasabi mo na safe naman, na gipatak lang naman, may mga buntis na hindi i-risk kahit gipatak na ingredient para sa development ng kanilang mga anak. Ayaw nila na mapahamak yung mga anak nila. Kasi may mga mineral sunscreen naman. Hello, Catidel sunscreen since 2015. Ito na yung sunscreen ko. Ito rin yung first ever sunscreen na binenta ko sa Thai Beauty Shop. Pwede po ito sa mga pregnant. And this is a mineral sunscreen. Titanium dioxide yung gamit. Matte finish po siya, pero meron siyang white cast. Of course, it's titanium dioxide, pero minimal lang naman. Ganon, binigyan ko ng option yung iba kasi kailangan nilang malaman yon. Ngayon, next, nalaman ko na wala ka palang SPF tested pa na certificate. Eto, afford na afford mo, mayaman ka, magpa-test ka ng sunscreen mo. Meron silang office dito sa Chino Rosas Avenue, Makati. SGS Philippines Incorporation, isa sa mga trusted, reliable po na pwedeng mag-check ng sunscreen mo kung totoo bang may SPF, UVA, UVB. O, eto pwede mong i-google yung address, ha? Ayan na. Huwag ka lahat mag-rely sa manufacturer mo sa mga screenshot kasi as a brand owner, at the end of the day, kapag nagkaroon ng pagkakamali, hindi na natin yan mababawi. Sayang pa naman yung skincare mo. Kaya dami-dami mo FDA warning. Next time, makinig ka kasi. Okay? Love na love kita. Tandaan mo yan. Forever na tayo dito. Kasi I think you're trying to be better naman eh. Kasi FDA compliant ka na, may mga FDA notification ka na, di ba? Pinag-awayan natin dati, wala kang FDA. Yun yung pinag-investan ko dati, di ba? So, tapos yung mga kaso-kaso, pagpapadala ng mga demand letter mo sa mga ibang influencer, content creator, kinasuhan mo na rin ako dati. Wala din nangyari, be, na-dismiss lang. So, this is my way of saying to you na if you really care about your brand, do these things and there it will follow. Baka pansinin ka na ng mga content creator. Baka kunin na nila yung mga brand deals kasi afford mo naman sila. Pero kung gusto mo akong gayahin na honest marketing, kahit nakakatamad, kailangan mo talaga gawin itong mga to. Kasi ako, 700,000 yung followers ko. Pero bakit naman natitrending naman kami? Nagsosold out naman yung mga products namin. Araw-araw lang din naman ako nagvi-video. Hindi naman ako nakakapag-message ng mga influencers kasi hindi ko sila afford. Well, sa mga ibang brand, afford sila. May mga gusto ko siyang investan pa. So, yun. I hope nakatulong kay Rosmar ngayon na sana hindi na ako makakuha ng bashing sa iba. Real talk lang. Ito yung mga kailangan niyong pagdaanan. Kasi, Hall of Famer na si ate ko. Yun lang.